tayo sa ating pagsamba. Grabe, napakakapal ng presensya ng Panginoon, no? Nadarama talaga natin na nanunuot sa atin pong puso, yun pong atin pong inaawit, no? Ika nga'y bawat lyrics ng awitin, nagiging buhay sa puso po natin. Na parang ang feeling mo, ayaw mo nang matapos ang pagsamba. Ganun po yun eh. Pag naramdaman mo ang presence ng Lord sa iyong pagsamba, feeling mo, wag nang matapos. No? Ganun pala maramdaman ng tao pag nasa langit siya at siya ay sumasamba sa Diyos eh. Kaya pala sa langit, eternal dun. No? Walang hanggan, walang katapusan ang pagsamba sa Diyos. Okay? Kaya dito pa lang sa lupa, sinasanay na tayong sumamba. Para bawal kasi sa langit ang tinatamad sumamba sa Diyos. Bawal ang mga tamad dun sa langit na sumamba. At bawal din ang tamad na magtaas ng dalawang kamay. Kasi sa langit, eternal, walang hanggan ang pagpupuri. At walang hanggan ang kasayahan dun. Kaya dito pa lang, tinuturuan ka na habang sumasamba ka, nangingiti ka sa Panginoon. Tinan mo katabi mo, parang walang pera. Tinan mo, simangot. Grabe, parang ang tindi ng kanyang pagsubok. Akala mo walang kapera-pera eh. Di ba? Pero pag tayo ay nasa presensya ng Diyos, nakakalimutan mo, wala ka palang pera. Akala mo may pera ka kasi nakangiti ka habang sumasamba. With matching tears pa yan, na tumutulo pa. Yung luha, kasama pa with matching uhog, no? Tumutulo sa iyong mga ilong, ika nga, butas ng ilong. Kasi nararamdaman mo yung presensya ng Diyos. Amen? Kanina, patulo na yung luha ko eh. Patulo na yung uhog ko kanina eh. Pero purihin ng Diyos. Dahil magpipits nga pala ako ngayon. Okay? Kamati ko na makalimutan na ako pala yung preacher ngayon. Alright. Kasi nasanay ako ng morning mangaral eh. At ngayon po kapatid, ay ang team natin sa buong buwan ng February is Building Life Together. Bumubuo tayo ng buhay na magkakasama. At dito po sa paksa natin o sa team natin na Building Life Together, meron tayong tatalakaying paksa. At ang paksa natin ay ang pagsama-sama, ang pagsasama-sama bilang magkakapatid. Sa English ay fellowship with others o fellowship with each other. Ayan. Kasi ito yung huling katapusan. Hindi po huling katapusan na ng buhay mo. Huling katapusan ng buwan ng February. Itong linggo. The last Sunday of this month of February. Kaya nga po, tinatapos nating maigi yung ating pong team na ito, Building Life Together. At gusto kong ipaalam sa inyo, sa pagtatalakay natin about fellowshipping with one another, una gusto kong ipaalam sa inyo na nilikha ng Diyos ang unang tao ayon sa wangis at larawan. Sino sa inyo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis? Taas ang kamay. Tignan mo ngayon ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, kung tayo, sige, pakikusap naman po, ay nilikha ayon sa larawan at mukha ng Diyos, magkamukha tayong dalawa. Mukhang hindi mo masabi sa katabi mo. Lalo na nang makita mo ang kanyang mukha, mukhang hindi mo katanggap-tanggap. Kasi kung pareho tayong nilikha ayon sa wangis ng Diyos, di ba? E di magkamukha. Tanggapin mo yun. Sabi mo sa katabi mo, tanggapin mo na. Magkamukha talaga tayo. Okay? Sabi ng aklat ng Genesis 1:26 to 27, nagkamali lang po ng pagtatype, patawarin na po natin yung nag-type na yan. Genesis chapter 2 ang na-type niya. Pero Genesis chapter 1 yan. Ang sabi, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan
ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Anong napunan ninyo dito sa binasa natin? Magkahiwalay ang pagkalalang ng Diyos sa tao at sa hayop. Amen po ba? Tingnan natin, kapatid. Ang sabi, nang lalangin ng Diyos ang tao, siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon sa himpapawid, sa lahat ng mga hayop, ito man ay maamo, ito man ay mailap, o ito man ay malaki o maliit. Amen po ba? So, sabi mo sa katabi mo, iba ang tao sa hayop. Pero bakit minsan, pag galit ka, sinasabi mo sa tao, hayop ka? Eh, ang layo-layo. Di ho ba? Hindi tao ang hayop at ang hayop ay hindi tao. Pero madalas, naririnig natin, minsan bukang bibig natin, hayop daw yung taong iyon. Tingnan nyo. So, dito, nakita natin, kapatid, wag mong tatawaging hayop yung katabi mo na yan. Amen po ba? Sapagkat yan ay tao. O yung kapatid mo, pag uwi mo sa bahay, lagi mong tinatawag na hayop siya, yan po ay mali, dahil yan ay pagmumura. At nilalagay mo siya sa kalagayan ng isang hayop na hindi katulad ng kapantay ng kaalaman ng isang tao. Hindi po ba? Kasi mataas yung level ng intelligence ng tao kesa sa hayop. At siyempre, ang tao, meron siyang ika nga ay modo pa rin. Tingnan niyo, yung mga parehong hindi na nahiya, doon sa Bible study na ginagawa po natin sa Batangas, sa San Carlos. Nagtuturo ba naman ako, tapos yung dalawang aso ay pumunta ba naman sa gitna ng Bible study at doon may ginagawa. Nakita ng may-ari, sinipa. At ang sabi, mga hayop talaga kayo. Tingnan ninyo. Talagang bastos eh. Amen? Kaya nga, naipalalagay na ang tao, pagka wala pong conviction o walang modo, tinatawag na hayop sila. Pero hindi natin dapat ipalagay na ang tao ay isang hayop. Kaya mula ngayon, sabihin mo sa sarili mo, hindi ko natatawagin pa ang tao na hayop. Kahit galit na galit ka sa kanya, huwag mong sasabihin na siya ay hayop. Okay? Dahil isang uri po yun ng pagmumura. At dito nakita natin na nilikha ng Diyos ang unang tao ayon sa kanyang wangis at ayon sa kanyang larawan. Ano ba ang larawan ng Diyos? Ano ba ang wangis ng Diyos? Dahil ang pinag-uusapan natin dito is building life together. Ang pinag-uusapan natin ngayon is about fellowshipping with one another. So, ang Diyos ay may larawan o wangis na pagiging isang relational being. Anong ibig sabihin ng relational being? Ibig sabihin, kapatid, na ang Diyos ay relational being. Ang Diyos, kapatid, ay nakikisalamuha. Ang Diyos ay nakikibagay at ang Diyos, kapatid, ay nakikipagrelasyon. Doon pa lamang po sa introduction ng Bible, in the beginning, God. God is a Trinity. Ang Diyos ay binubuo ng tatlong persona, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. At sila po, kapatid, ay may magandang relasyon sa isa't isa. Ano ang sabi ng Diyos Anak? Minamahal niya ang Ama. No? Sabi ng Diyos Anak. Sino ang Diyos Anak? Si Jesus. At sabi naman ng Ama, narito ang aking anak na lubos kong minamahal. Ang Ama nagsasalita patungkol kay Jesus. So, relational being ang Diyos. At dahil po dyan,
nang likain niya ang tao, ang sabi ng Genesis 2:18, tapos sinabi ni Lord God, hindi maganda sa tao ang mabuhay na mag-isa. Sino ang mga loner dito? Sino ang mga loner dito? Sino ang mga kasapi ni Lone Ranger? No? Sino ang mga gusto nito na pag-isa parati? At ayaw makihalubilo, ayaw makipag-usap sa sino man. Ang Diyos mismo nagsabi sa Genesis 2:18, hindi maganda sa tao ang maging Lone Ranger. Hindi raw po maganda sa tao ang mabuhay na mag-isa. You cannot live alone. Hindi po pwedeng wala kang makausap, wala kang kaibigan, wala kang kakilala, ikaw lamang nag-iisa na nabubuhay. Ang sabi rito ng Diyos, gagawa ako ng kasama niya na makakatulong sa Kanya. So, mismo ang Diyos ang nagpahayag that no man is an island. Anong ibig sabihin? Next slide natin, no man is an island. Anong ibig sabihin ng no man is an island? Ibig sabihin, ang tao ay hindi nilikha para mag-isa lamang. Okay? O ang tao ay hindi nilikha para hindi makisama sa ibang tao na nag-iisa ka lang sa iyong buong buhay. Kaya nga po, ang pamilya, ang Diyos po ang nag-akda ng family. At sa family, ito'y nagsisimula sa dalawang tao, ang mag-asawa, babae at lalaki. Amen po ba? Tapos ito ay bibiyayaan ng Diyos ng anak. At doon, kapatid, ay nagsisimula ang isang relationship. Kaya, hindi po pwede na ang tao ay mabuhay na mag-isa lang. Amen po ba? Napakalaga nitong bagay na unang-unang foundation na sinasabi ko sa inyo. Kasi ang ating tinatopic is about fellowship with each other. So, wag mong sabihin, hindi mo kailangan ng katabi mo. Hindi mo kailangan kami. Kapatid, diyan ka nagkakamali. Lalo na pag nangangailangan ka. Hahanap-hanapin mo yung katabi mong yan. Lalo na kung makita mo, mukhang mayaman yung katabi mong yan. Mukhang pwedeng utangan yan. Di ba? Sino mga mayayaman dito? Taas kami ng mga mayayaman. Wala. Sino maraming pera dito? O sige, siguro, wala nang kataas ng kamay. Sino mga walang kapera-pera? Taas ng kamay? Wala rin. Mga tao ba itong kausap ko? Lord, mga tao ba ito? Hindi nagsasalita. Sabi ko, sino mayaman, ayaw magtaas ng kamay. Sino walang pera, ayaw din magtaas. Sino sila ngayon? Alam nyo, kung nagkataas kayo ng kamay, sabi ko, sino mayaman, gagawin kang mayaman ng Diyos. Kasi, nakita ng Diyos, wala kang ang pera, pero pinahayag mo, may pera ako. Sabi ng Lord, mga angels, bumaba na kayo, dalhin ng milyon-milyong peso doon sa taong nagtaas ng kamay. Sino ngayon ang mayaman, taas ang kamay? Totoo yan. Ayan, Lord, sugo mo na yung mga anghel. Huwag kayong magtaka mga hindi nagtaas ng kamay kung bakit naging mayaman yung katabi mong yan. Sapagkat inonor ni Lord ang kanilang pananampalataya. Amen po ba, mga kapatid? Ngayon, pagdating sa bagong tipan, nakita po natin ang isang napakagandang ehemplo ng pagkakaroon ng pagsasama-sama. Ito po ay ang mga unang mananampalataya ni Kristo. Tinawag silang unang mananampalataya sapagkat sila ang mga naging unang bunga ng pangangaral ng mabuting balita. Sa aklat ng mga gawa, Kabanata 2, talatang 41 hanggang talatang 42, basahin natin ang talatang ito. Tumayo lahat ng bibigyan ng Diyos ng maraming pera. Praise the Lord. Ayan. Sige, makitayo na rin tayo.
Bibigyan ni Lord ng maraming pera. Ano mo, pagtayo mo pa lang, by faith yun. Yes, Lord. Kaya pag uwi mo sa bahay, magunad ka, uy, may nagpadala sa'yo. Cheque. Isang galing, hindi ko alam eh. Sabi nung nag-preach na pastor bibigyan ako ng pera, tumayo lang ako. Amen? Kasi bakit? Naranasan ko yan. May isang preacher na ganyan ang ginawa. Nasa Baguio ako noon. Tumayo ako. Sabi, tatanggap ka ng ganitong pagpapala. Tumayo ako. Kala ko ako lang ang tatayo. Lahat nagtayuan. Pag uwi ko sa bahay, sabi ng misis ko, sweetheart, may pinadala rito yung kasang kapatiran mula sa outreach. Ano to? Ito padala para sa iyo. Ba, nakita ko malaking pera. Naalala ko, sinabi ng preacher magpapadala sa iyo ng pera, tumayo ka at basahin mo to. Sabi sa katabi mo, umanda ka. Mukhang di ata naniniwala. Kailangan man kalibitin mo, parang awa mo naman sa preacher ka mo. Sumunod ka naman. Sige, sabi mo, humanda ka. Yayaman ka. Sige, basahin natin ang Gawa 2, 41 hanggang 42. 1, 2, 3. Kaya't Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Makakaupo na po ang bawat isa sa atin. Nabasa natin na sa pamamagitan ng pangangaral ni Apostol San Pedro ay may 3,000 tao ang tumanggap ng mabuting balita. Sila ay mga taong naligtas. At nang sila'y kumilala kay Kristo, ang sabi ay ang mga 3,000 taong iyon ay sila ay nag-aral ng mga turo ng mga alagad. So after na sila ay kumilala kay Kristo, sila ay dumalo ng Bible study o ng home cell group. Bakit? Kasi inaralan sila ng turo ng mga apostol ng Panginoon. At hindi lamang yun. Ang sabi dito, sila ay nagpatuloy na magsama-sama bilang magkakapatid. Sa English ay they have fellowship together. Ito po ay napakahalagang bagay. Yung salitang nagsama-sama bilang magkakapatid. Ipinakita po nila ang pagiging halimbawa na dapat tayo na mga nasa panahong ito ay ipakita natin na tayo ay nagsasama-sama bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. Ano ang nag-udyok sa mga unang mananampalataya na magsasama-sama bilang mga magkakapatid kay Kristo? Ano ang nagtulak sa kanila? Ano yung nag-akay sa kanila para sila magsasama-sama? Sa aklat ng Efeso 4, talatang 3 hanggang 5, ay makikita natin ang kasagutan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos, may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Ano raw po kapatid ang siyang kumikilos sa mga unang mananampalataya para magkaroon sila ng pagkakaisang magsama-sama? Ito raw po ay ang Holy Spirit o ang Espiritu ng Diyos. Siya po ang siyang nagsisilid sa puso natin na tayo ay sumama sa grupo ng mga mananampalatayang katulad nito. Kung meron man pong isang small grouping kayo, o ang tawag ay cell group, ang Holy Spirit ang siyang magdadala ng paa mo doon po sa grupo ninyo. Kasi
ikaw ay sumasama sa grupo ng mga kapatid mo sa pananampalataya. At tuwing linggo naman, ano ang nagdadala sa iyo sa lugar na ito? Alam niyo po, minsan, sa sarili natin, iniisip natin, wala na akong planong dumalo ngayon eh. Ewan ko, bakit na lang bigla akong naligo, o kaya nagpunas, o nagwisik, tapos nagbihis, and then, nakita ko na lang ang sarili ko rito, nandito ako. Ang tanong, sino nagdala sa iyo dito? Ang Holy Spirit. Kasi mabasa natin sa pagtitipon-tipon, pagsasama-sama ng mga mananampalataya, ang Holy Spirit pala ang siyang nag-aakay sa tao para ikaw ay sumama sa mga mananampalataya o kapwa mo mananampalataya. Ano ang sabi? Sikapin. So may parte pala tayo na mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Ito po kapatid yung nagbubuklod. Sabihin, tayo po ay nagkakaroon ng pagkasama-sama. Ang Holy Spirit pala yun. Kaya paggising mo sa umaga, may inaakay ka, napaalala mo pala, may gawain nga pala ngayon. Ay, naalala pala, may cell group pala kayo. Sino nagpapaalala nun? Holy Spirit yun. Depende lang yun kung susunod ka sa gusto ng Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, hindi siya katulad ng masasamang espiritu. Kahit ayaw mo, pipilitin ka ng masamang espiritu. Papasok siya sa katawan mo kahit ayaw mo. Ang Holy Spirit, hindi ganon. The Holy Spirit is a very gentleman person. Gentleman siya. Hindi po siya, ika nga, ay mapang-abuso. Kung gusto mo lang, sumunod ka sa Kanya. Ganun po ang Holy Spirit. Pero pag sumunod ka, may kalakip na pagpapala. Kaya tayo po ay inaakay na dumako sa ganitong pagtitipon, lalo na kung araw ng linggo. So nagpapakita lamang na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Kasi ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So may patnubay, may gabay. Ang sarap-sarap ng tulog mo, ng linggo, ng umaga, bigla nilang parang may kumalabit sa'yo, nagising ka. Ba't kaya ako bigla nagising? Ay, sa pantulog mo. Ano kaya yun? Siguro, kakain na. Yun na ganun sumagi, kakain na siguro, ready na yung almusal ko. Nagkakamali ka, hindi ka ginising para mag-almusal. Ginising ka para ipaalala sa'yo, uy, pumunta ka sa pagtitipon ng mga mananampalataya. Yan po yun. Kaya lang, tayo kasi na pangingibabawan ng sarili natin, kaya hindi natin naiisip na tayo ay pinapaalalahanan ng Holy Spirit para pumunta sa pagtitipon ng mga mananampalataya. Ang tanong, bakit po mahalaga ang pagsasama-sama ng mga magkakapatid sa Panginoon? Bakit po mahalaga ang fellowship? Fellowship. Bakit importante po na tayo ay magsasama-sama bilang mga magkakapatid sa Panginoon? Number 1, dahil iyan ay pagpapakita ng pagmamahalan natin sa isa't isa. Yung presence mo sa isang pagtitipon, ito man ay small group o ang tawag ay cell group o ito ay large group na ang tawag ay worship gathering, yan ay pagpapakita mo ng pagmamahal mo sa bawat isang kabilang sa isang grupo. Sa aklat ng Efeso 4, talatang 2 hanggang 3. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. Talatang 3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May kaugnayan pala yung verse 3 na binasa ko kanina lamang, di ba? May kaugnayan pala yun, paano natin pananatilihin ang pagkakaisa mula sa Espiritu ng Diyos
sa pamagitan ng pagbuklod-buklod, pagsasama-sama po natin. Ano raw kapatid, ang siyang nga pong layunin natin, bakit tayo ay kailangang magsama-sama? Ang sabi ng verse 2 ay para ipakita ang pagmamahalan sa isa't isa. Pupunta ka dahil mahal mo ang mga kapatid mo sa Panginoon. Mahalagang bagay yan. Kasi ang Kristyanismo, it is a love relationship. Christianity is a love relationship. That is the true essence of Christianity. Kaya lang tayo, lumaki tayo sa nakagisan nating relihiyon. Pagpasok natin sa simbahan, hindi magkakakilala. Kaya kahit iisa yung simbahan, nagkaupo pa kayo, magkatabi pa kayo doon sa simbahan, nang pareho kayong sumakay ng jeep, di ba lang kayo nagbabatian? Hindi naman kayo magkakilala. Nakuha nyo? Hindi pa kayo naglibrihan sa isa't isa. Ni walang batian. Kasi superficial lang yung ating pagkakilala sa Panginoon. Hindi totoong Kristiyano tayo noong time na yun. Pero nang tayo ay kumilala kay Jesus Christ, at yung kanya pong luwangis o larawan ng Diyos ay naipasa po sa atin, naibigay sa atin, pagiging isang relational being. Yung Espiritu ng Diyos na nasa atin ang nag-aakay sa atin para tayo ay maging close sa taong kapwa natin mananampalataya. Kaya kung ang taong iyan, nang umuwi na kayo, at parang pamilyar sa iyo yung mukha, ito ata nakita ko, parang siya nakita ko kanina, doon sa gawaing inatinan ko sa Radiance of God's Glory. Uy, sister, galing ka sa Radiance. Oo nga, sige, bayad ka na. Ay, bayad na pala ako. Ay, thank you, sister. Bakit may ganoon? Di ba? Kasi nga po, tandaan niyo po, ang Kristyanismo, hindi po ito panlabas lamang na pagtitipon. Ito po ay love relationship, ang Kristyanismo. Imposible na ikaw na umaatin, isa lang ang kakilala mo dito. Amen? Ako na-experience ko yan, nakakilala ko kay Lord 44 years ago na. 1980, January 25, was my spiritual birthday. Unang-una kong dalo sa Luneta pa. Bible study po yun. 25 tao pa nga lang na nandoon. Hindi ko naman sila kilala. Wala akong kakilala sa isa sa kanila. Isa lang ang kilala ko yung nag-invite sa akin. At pagpunta ko doon, umupo ako. E tinanong ko mga mukha, mga hindi ko kilala eh. Nahihiya pa nga ako. Pero pagtapos na, noong Bible study, nagkagulo na po. Ba't nagkagulo? Ako pinagkaguluhan. Sabi ko, artista ata ako ah. Lahat gusto akong kamayan, alamin ang pangalan ko, kunin ang aking telepono. Lahat interesado sa akin. Sabi ko, ngayon ko lang naranasan sa buhay ko ito na maging heartthrob. Doon na sa Bible study na yun, first time ko naranasan, samantalang sa bahay, umuwi ka pa. Yung mga ganun ba? Minsan, di ba? Minsan sa bahay, parang isinusuka ka. Pero dito, sa fellowship na yun ng Christian, iba, nararamdaman mo talaga yung love nila sa isa't isa. At nang pumasok ako sa trabaho, kinabukasan, may telepono na tinawagan agad ako. Sunod-sunod ang tawag. Yung boss ko tuloy, nagagalit na sa akin. Ano ba yan, Ferdy? Sunod-sunod ang tawag ha. Pag ring, hello, Ferdy, telepon. Pagbaba ko, may ring uli. Ferdy, sunod-sunod yun. Ano ba? Ano bang pinagagagawa mo sa mga taong ngayon? Ba't sunod-sunod ang tawag? Ako, iba-iba mga tao, sabi nung aking, sabi ko, mga namit ko po yan sa Bible study. Ganun. O sige, itaya mo ako sa ganito, sa hay-alay. Sabi ba naman sa akin ng chief accountant namin, pumila ka doon sa Pronto, dyan sa Luneta. Taya mo ako. Dahil doon, ako pinapila. Dahil lang akong Bible, nakapila ako para tumaya ng hay-alay noong time na yun. Dahil nainis siya, dahil lahat halos mula umaga hanggang alas 5, walang tigil ang tunog ng telepono. Lahat ng mga kasama kong umaten, hindi ko kilala sa Bible study,
kinakamusta ko, Brother Ferdy, kamusta na po kayo? Ako, eto po, okay lang, huwag mong kalilimutan yung narinig mong mensahe na si Yesu Kristo lang ang daan patungo sa langit. Opo, salamat po. Thank you, sister. Pagbaba, ring! Sabi ng share ko off, ako mag-aangat. Hello? Oh, pero ikaw na naman. Ako, hello. Si brother to, Brother Rod. Ako, salamat po. Ako yung nakamayan mo. Sabi sa akin, ako yung nakamayan mo at nag-pray sa'yo bago ka umuwi. Ayun kayo pala yun. Oo, sabi sa akin ganun. Bibigyan kita ng isang regalo. Ano po yun? John 3:16. Basahin mo yun. May Bible ka ba? Wala po eh. Sige, bumili ka ng Bible. O di, bumili ako ng Bible. Binasa ko yung John 3:16. Yun naman regalo sa akin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Doon ako, kaya nga ako bumalik sa church kasi sabi ko, grabe yung pagmamahal nila. Amen po ba? Walang mali siya. Huwag mong iisipin, siguro may crush sa akin yung mga brothers tsaka yung mga sisters. Hindi po. Kasi yun po yung love relationship na kailangang mapadama sa kongregasyon. Amen? Ngayon dito, kapatid, ikaw ba'y pinakakaguluhan o hindi ka pinapansin? Hindi ganyan ang totoong Kristyanismo. Ang totoong Kristyanismo, kapatid, halimbawa, hindi linggo ngayon, nakita ka ng Monday. Nung makita ka, kaya mo nakakita ng artista, ay! Ganun din eh. Nung sa PUP, kasi marami pala mga nakakilala kay Lord, taga-PUP rin. PUP po ako eh. Doon ako nag-aaral eh, nung college. Nung makita ko po sila, grabe sigawa kahit brother. Brother, brother! Ako, ligo na natin mga tao. Akala na ko ano na yun. Tuwang-tuwa sila, nagkita-kita kami doon. Pero ngayon, pag ikaw nakakita, si Kuwan, ala na. Parang baliwala. Hindi ganun eh. Dapat talagang maipapakita mo ang pagmamahal. Kaya sabi ka tuloy umatin. Kaya ako gusto ko, linggo pa lang, bukas linggo pa rin. Linggo na rin agad eh. Kasi bakit? Excited akong makita ang mga kapatiran. Ang tanong, excited ka bang makita mo ang katabi mo? O kung maaari, pagpalapit ng linggo, pinauurong mo, kumari, medyo adjust pa. Di ba? At nag-iisip ka pa, atin kaya ako? Hindi ganun eh. Ako ang pakaramdam ko noong araw na yun, kapatid, katatapos lang ng service, sana bukas linggo na naman. Kasi nasasabik ako na makasama ko ang mga kapatid sa Panginoon. Bakit? Dahil nadama ko yung pagmamahal nila at gusto ko rin ipadama ang pagmamahal sa kanila. Amen? Yan po. Bakit mahalaga ang pagsasama-sama ng mga magkakapatid sa Panginoon? Ito ay pagpapakita ng pagmamahalan. Kaya ako rin, pag maaga ako sa gawain ng linggo, pagbukas pala ng pinto at nakita ko isang brother, tumatayo agad ako, sinasalubong ko. Kinakamayan ko kaagad, inaakbay ako agad yung brother. Kasi bakit? Parang tuwang-tuwa ka na makita mo yung kapatid mo. Ang tanong, kakilala ko ba yun? Hindi. Pamilyar lang sa akin ang mukha. Ganon din sila. Akala mo matagal nang magkakilala. Isang linggo nga lang na-meet, di ko pa nga nakausap yun eh. Nakita ko lang ang mukha niya, nagkangitian lang kami, pero nung maaga ako at dumating siya, pagsalubong ko sa kanya, pagyakap ko sa kanya, yumakap din sa akin eh. Yung brother. Ganyan kapatid. Ganyan ka ba pag nakita mo ang isang sister, isang brother? O pag nakita mo, sabay, ikaw lang pala. Di ba? Hindi ganun. Kaya ang tao tuloy, talagang walang ibang hinangad, kundi ang pumunta sa gawain sa Panginoon. Kasi gusto nilang maipadama yung love nila sa bawat kapatiran. Amen? Wala ba akong kausap dito? Mahal mo ba ang katabi mo? Baka hindi pa kayo magkakilala. Magkatabi na kayo, hindi pa kayo nagtatanong kung anong pangalan niyang katabi mong yan. Hindi mo alam, malapit na palang katapusan niyan. Hindi mo pa natatanong kung ano ang pangalan niyan. Di ba? Tanungin mo naman, sino ka?
Anong pangalan mo? Pag bumanggit yan, ako si Hari ng Kadiliman. In Jesus' name, sabihin mo, lumabas ka sa Kanya. Okay? Ang ikalawa, na bakit mahalaga ang pagsasama-sama ng mga magkakapatid sa Panginoon. Ito ay pagpapatunay na tayo ay kabilang sa iisang katawan ni Kristo at dapat pahalagahan natin na tayo ay bahagi nito. Bakit importante na tayo ay nagsasama-sama bilang mga magkakapatid? Unang Korinto 12, talatang 12. Ano ang sabi? Si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Sino sa inyo may katawan? Taas ang kamay na may katawan. Yung iba, nag-iisip pa kung may katawan sila eh. Di ba? Ano ang mga bahagi ng katawan natin? May mata, may ilong, may tenga, may bibig, may kamay, may paa, may tuhod, may binti. Di ba? Iba't ibang bahagi, may daliri ng atin pong katawan. At dito po ay makita ho natin, mga kapatid, na tayo ay nilarawan bilang bahagi ng iisang katawan ni Jesus Christ. Po pwede, sabi ng 1 Corinthians chapter 12, na tayo, ang bahagi natin sa katawan, mata. Yung iba naman, yung katabi mo, maring tenga yan. Yung iba naman, maring bibig yan, ilong yan, maring buhok yan, maring anit ang kanyang bahagi, daliri, o kaya kapatid, yan ay ipin. Mga bahagi ng katawan ng tao. At ang sabi rito, hindi porke ikaw ay mata, hindi ka na bahagi ng katawan. Kundi lahat ng ito na bahagi ng katawan ay binubuo ng iisang katawan. Kaya ibig sabihin, kapatid, lamang nito, na kung ikaw ay isang bahagi ng katawan, marapat lamang na hindi ka dapat maputol sa katawang iyon. Dapat ay magkakasama. Tingnan mo ang katabi mo. Tingnan mo siya. Di ba? Kompleto ba? May mata, may ilong, may bibig. Di ba? May kamay, may daliri, may paa. Mapalad tayo. Hindi lahat ng tao kompleto ang kanilang katawan, bahagi ng katawan. Pero tayo kompleto. Di po ba? So, pag nawala ang isang bahagi ng katawan, hindi na po magandang tignan. Amen po ba? At parang incomplete siya. Tayo, ganun din. Kaya kung tayo ay magsasama-sama, kinukumpleto natin ang bahagi ng katawan ni Kristo. Hindi mo lang alam, kung ikaw pala ang mata, at tayo ay may pagtitipon, ibig sabihin, parang isang tao, larawan mong isang katawan ng tao. Walang mata. Sasamba kay Lord, pero walang mata. Tapos, meron ilan dito pala, ang inyong bahagi pala ay kamay o daliri. Wala ka sa pagtitipon. So, yung katawan na sumasamba sa Diyos, wala ng mata, bulag na, putol pa ang kamay. Amen po ba? So, sabihin, abnormal ang katawan. Dahil walang mga bahagi ang katawan na humaharap sa Diyos. Dahil nga, wala siya eh. Hindi siya sumasama. Kaya dapat, kapatid, ay pahalagahan mo ang bahagi mo sa iisang katawan. Ang katawan ay tinatawag na church. The body of Christ is the church. Yan ang sinasabi ng Bible. Ang katawan ni Kristo ay tinatawag na church. At tayo ay isang church. Kung merong isa dito na wala ngayon, maaaring ang bahagi niya ay paa. So, isang katawan tayong haharap sa Diyos, pero wala tayong paa. Nawawala yung paa. Absent yung paa. Kayo ba, bago kayo pumunta rito, o kaya ay naisip ko, nandito ka na ngayon, naiwan mo yung ilong mo sa bahay. Ilan sa inyo nakaiwan ng ilong? Nakaiwan ng daliri? Naiwan mo yung tenga mo? So, imposible, di ba? Dapat,
ang katawan, pag kumilos, kasama na yung buong bahagi ng katawan. Ganito rin kay Kristo. Tayo na mga mananampalataya ng Panginoon, sa ating pagsasama-sama, ay humaharap tayong kumpleto ang church o ang katawan ni Kristo. Kaya yung absent mo sa pagsasama-sama ay isang napakalaki pong malaking problema sa harapan ng Diyos. Dahil hindi kumpleto yung bahagi ng katawan. At ang ikatlo, bakit mahalaga ang pagsasama-sama ng mga magkakapatid sa Panginoon? Pakibasa po, ikatlo. 1, 2, 3. Yes. Ang pagsasama-sama bilang magkakapatid sa Panginoon ay pagpapatunay na tayo ay kabilang sa espiritual na pamilya ng Diyos. Sa Efeso 2, talatang 18 hanggang 19. Basahin ng lahat ng babae. Okay? Women, please read. 1, 2, 3. Dahil kay Kristo. Yes, dahil kay Kristo, pag tinanggap mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, mapapabilang ka sa sambahayan ng Diyos. Pag sa Tagalog, sa English ang sambahayan, pamilya ng Diyos. So, ibig sabihin, hanggat wala ka pang personal na relasyon kay Jesus, hindi mo pa kinikilala si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, hindi ka pa kabilang sa kanyang pamilya. At ngayon, kumilala ka kay Jesus, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Bahagi ka ngayon ng espiritual na pamilya ng Diyos. Ilan sa inyo may pamilya? Sa pamilya ninyo, pag kayo'y nagtitipon-tipon, masaya ba kayo na wala ang miyembro ng ilang pamilya ninyo? Siyempre, hinahanap ninyo si kuya, hinahanap nyo si ate, hinahanap nyo si nanay, si tatay. Di ba? Hinahanap nyo si bunso. Ba't wala si bunso? Tawagan mo nga. Di ba? Ganun po nire-reach out. Di ba? Ganito rin sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa Panginoon. Itong mahalaga po nito yung fellowship ng mga mananampalataya. Kasi kaya tayo nagkasama-sama bilang magkakapatid. Pamilya po yan. At hindi natin nakikita kasi nasa espiritu ang ating Ama na nasa langit. At si Jesus ay tinaguriang sa Book of Romans chapter 8 bilang nakatatandang kapatid natin. Yun po ang pagkakilala dyan Kaya kung ikaw ay nawawala sa isang pagpupulong ng pamilya, di po ba, parang ang nangyari, hindi masaya sa pamilya kasi wala yung isang membro ng pamilya. Kaya po, napakahalaga ng presensya mo sa ganitong pagtitipon kasi pagtitipon ito ng pamilya ng Diyos. Kung kinoconsider mo ang sarili mo na kabilang ka sa pamilya ng Diyos, nariyan ka, pupunta ka sa pagtitipon. Pero kung hindi mo kinoconsider ang sarili mo part ng pamilya ng Diyos, hindi ka pupunta. Sa iba ka pupunta. Araw ng linggo, sa mall ka pupunta. Hindi sa gawain ng Panginoon. Yan po, importanteng bagay yan na kailangan mong matutunan, kapatid. Ngayon, ang ika-4 po na kahalagahan ng pagsasama-sama ng mga magkakapatid sa Panginoon, mas epektibo sa pagsasagawa ng kalooban ng Diyos. Kung tayo ay sama-sama, kapatid, mas marami tayong magagawa para sa Panginoon. Aklat ng mga ngaral 4, talatang 9. Ano ang sabi? Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Ang halimbawa dito ay ang isang walis na kayang walisin ang kalat sa sahig, pero kung patpat lang ng walis, yung isang patpat lang, hiniwalay mo sa isang bugkos, no? At yun ang gagamitin mong panlinis,
Wala, malambot, hindi ka makakalinis kahit anong gawin mo. Pero kung ang yung gagamitin, kapatid, ay katulad nitong broomstick na ito. Next slide natin. Sige po. Yan. Kung sama-sama sila, amen? Na tied together, pag naglinis ka, mas mabilis ang pagtanggal mo sa dumi. O, amen? O sa kalat. Tama po ba ako, kapatid? Tama po ba ako? Yan po. So, kung tayo isama-sama, mas marami tayong magagawa para sa Diyos. Ang sabi nga rito, when broomsticks are tied together, it doesn't mean they are all equal. They just communicate the power of unity in accomplishing a task. Yan po ang napakalagang bagay ng pagkakaisa ng bawat mananampalataya. Okay? At ikalima, bakit mahalaga ang pagsasama-sama ng mga magkakapatid sa Panginoon? Kasi kung bumagsak ka man dahil sa hindi mo na kaya ng problema, may muling magtatayo sa iyo. Sa aklat ng mga ngaral 4, talatang 10, ang sabi, kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Ayaw mong mag-join sa mga ganitong pagtitipon. Gusto mo solo ka lang. Hindi ka dumadalo sa mga pagtitipon ng mga magkakapatid sa Panginoon. Gusto mo nasa bahay ka lang. May problemang dumating. Bumagsak ang spiritual life mo. Sino magtatayo sa iyo? Wala. Dahil hindi ka nakakapag-establish ng relationship sa kanino man. Iwas ka sa mga kapatiran, nabubuhay kang mag-isa lang. Pagtapos ng service, wala kang kinakamayan, wala kang kinakausap, diretso ka sa bahay. Uwi ka kaagad. No? Sino ang magtatayo sa iyo? Pag ikaw ay nabuwal. Pagka nanlamig ka. Kapag ikaw ay tumalikod sa Panginoon, sino ang mag-i-encourage sa iyo? Wala. Dahil wala ka na-establish ng relationship kahit kanino man. Kaya mahalaga po na nagsama-sama ang mga magkakapatid sa Panginoon. Kasi kahit na ikaw ay nabuwal, pilitin mong pumunta pa rin sa gathering kasi may kakamusta sa iyo dyan. At i-open up mo ang iyong problema, ang iyong mga suliranin. Tutulungan ka para ikaw ay muling maibangon o muli kang maitayo. At ang example ko rito, ang Hukom 18:27 hanggang 29. Ayan. Ang sabi dito, yung tribe of Dan, naghahanap sila ng lupain nila. At nakakita sila ng isang lupain na po pwede nilang angkinin para kanila. At ang tawag sa lupaing iyon ay lupa ng Laish. Ang sabi, sinalakay nila yung syudad ng Laish, isang bayang tahimik at payapa. Pinatay nila ang mga taga roon at sinunog ang buong lungsod. Bakit nila madaling nakubkob yung city na yon? Verse 28. Ano ang sabi? Walang nagtanggol sa mga taga roon. Bakit walang nagtanggol? Sapagkat malayo ito sa Sidon at walang pakikiugnay sa ibang tao. Hindi sila nagkakaroon ng anumang established relationship with other people. Parang ganito, isang mananampalataya, wala kang balang ka-close dito na kapatiran. Humihiwalay ka, nag-iisa ka, mahiyain ka kasi masyado. Kaya nang lusubin ka ni Satanas at ng kanyang mga demonyo, inatake ka ng gusto, walang tumulong sa iyo. Bakit? Dahil wala kang kaugnayan sa kanino man na nandito. Ganyan ang mangyayari din sa isang tao na humihiwalay. Okay? Kaya importante po, mga kapatid, na tayo po ay kailangang makapag-establish ng relationship. Kaya huwag kang hihiwalay. Kung gusto mong maprotektahan ka, kapatid, ikaw ay manatili sa pagsasama-sama ng mga magkakapatid sa Panginoon.
tayo ay may in-establish na intercessory prayer group. Paano ka namin maisasama sa prayer kung ikaw ay hindi dumadalo dito? Wala tuloy prayer request na mailalagay dito. Di ba? Oh. Kung meron kang prayer request, buwas sa prayer request mo, ipag-pray niyo po ako. Dumadaan po ako sa mahigpit na pagsubok. May sakit ka pala. May leukemia ka pala. Kaya lang, hindi ka makapaghulog dito dahil wala ka naman dito sa church. Hindi ka umaatid. At wala rin pakialam sa iyo itong mga kapatiran na nandito dahil wala ka namang close relationship sa kanila. Hindi wala ka ngang cellphone number nila eh. Paano kanila makakamusta? Tapos bihira ka pang umatin sa gawain. Pinagpipray namin lahat ng mga nandito na mga naguhulog ng prayer. Sino tutulong sa iyo? May leukemia ka pala. Ang sa babaitaan na lang namin, patay ka na pala. Nabaitaan namin, inilibing ka na pala. Diba? Walang tumulong sa iyo. Dahil nabubuhay kang separate from others. Tingin mo, kaya mong mabuhay na mag-isa na hindi kailangan ang mga kapatid mo sa Panginoon. Mali po yun. That cannot be. Kaya napakahalaga po kapatid na tayo ay nagkakaroon po ng tinatawag na pagkakaisa na sama-sama ho tayo. Amen, mga kapatid? Importante yan. Napakahalaga po ng prayer. Walang ibang recourse kundi prayer lang. O, tignan ninyo, buti na lang kapatid, nandito yung kapatiran natin na kaninang umaga pala, kaya pala hindi nakadalo yung sister kasi kaninang madaling araw, naisugod pala yung baby niya. Hindi na makahinga. Ngayon ko lang nalaman, kanina lang after morning service. Buti nakausap ko yung kapatid kasi dumadalo sa gawain. May kaugnayan. Paano kung pati kapatid niya sa laman ay wala rin sa church? Di natin alam. Kaya, yun kapatid ay napakalagang bagay na kailangan i-intercede. Kagabi, nalaman ko, nag-message sa akin ng isang brother na ang kanyang mother naman ay may raming niraramdam na kung ano-ano sa katawan. Siyempre, dahil nga mayroon tayong tinatawag na established na relationship at contact. Nang isend sa akin yun, pinoward ko agad sa mga intercessor para bombahin sa panalangin ang kanyang mother sa Panginoon. Kontrahin yung anumang sakit na nararamdaman. Kanina, nung magkita kami ng brother, tinanong ko, how's your mother? Medyo okay na rin. At least, meron na. No? Tapos nakita ko nga lang kaninang umaga, na nag-react, nag-amen ka ako, medyo maayos na kalagayan ng mother nun. Nagkakatulungan ho tayo. Kaya mahalaga po yung pagsasama-sama kasi nagkakatulungan. Hindi ikaw lang yung namomroblema. Amen po ba? Kasi saka mo minsan ma-realize, mahalaga pala ang mga kapatid mo sa Panginoon pag nasa bingit ka na ng grabing kaguluhan. May isang sister tayo, bagamat inactive siya, pero nang dumaan siya sa mabigat na problema, ang asawa niya ay halos, ay may sakit at ooperahan ata sa brain. Nakita ko, nagte-text message siya sa Facebook, sa mga kapatiran. Talagang damang-dama mo sa kanya na humihingi siya ng tulong. Lahat bini-message niya. Buti na lang kahit hindi siya nagdadalo sa gawain, meron siyang na-establish na relationship. May mga kinakausap siya. Di ko alam naman dahil bakit hindi siya nagkakadalo sa gawain ng mga nagdaang mga panahon. At nung makita ko yun, insigida, sinend ko ang prayer alert sa mga intercessors natin. Binugbog natin sa panalangin sa Panginoon. Pumasok tayo sa secret place of God upang i-plead kay Lord na bigyan pa ng panibagong buhay yung asawa niya. And then, sa Facebook din, nag-message, praise the Lord. Nagpapasalamat siya kasi bakit? Ang laki ng in-improve ng kanyang husband. Papasalamat siya sa mga nag-pray sa kanyang husband. Ang laki po nun. Alam niyo po kapatid, lahat naman tayo dumadaan sa iba't ibang problema. Pero, napakahalaga po ang pagsasama-sama bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Nagtutulungan ho tayo. Amen? Kasi sa oras na ikaw ay babagsak, meron pong kapatid mo na muling magtatayo sa iyo.
Kaya sabi mo sa katabi mo, napakahalaga mo pala sa amin. Maaring hindi mo pinapansin yung katabi mong yan. Hindi mo alam, intercessor pala yan. Marami ng uhog ang nailabas niyan, maraming luha at maraming laway, iyak sa Panginoon. Tulog ka, naghihilig ka, pero gising pa yan, madaling araw para ipag-pray ka lang. Alam mo ba yun? Kalabitin mo nga katabi mo, alam mo ba yun? Na ang sarap-sarap ng tulog mo, tapos gising pa, yung katabi mong yan para ipanalangin ka lang sa Panginoon. Iiyak ka sa Diyos. Ang laking tulong nun. Amen? Wala tayong ibang recourse kundi sa Lord lang eh. Sa Lord lang tayo umaasa, hindi sa tao. Kaya yung prayer ay pagpapakita ng buong pagtitiwala natin sa ating Diyos. At ika-6, bakit mahalaga ang pagsasama-sama ng mga magkakapatid sa Panginoon? Ika-6, pwede kang mahawahan ng init ng mga kasama mo kung sakaling dumaan ka sa panahon ng taglamig ng iyong pananampalataya. Minsan dumating ang time sa atin, parang nangihina yung faith natin, di ba? No? Tinatamad na tayo magbasa ng Bible, mag-pray, dumalo ng ganitong pagtitipon, parang nawawalang interest na natin sa ganito. At nag-i-enjoy na tayo sa mga TikTok, nag-i-enjoy na tayo sa mga pagsubaybay sa mga K-pop, yung ganun ba? Nawawala ang desire mo tuloy kay Lord. So, nagkakaroon ka ng panlalamig ngayon sa iyong pananampalataya. Nai-inlove ka sa mga K-pop. Nai-inlove ka sa mga TikTokers, sa mga TikTok. Kaya tuloy, kahit naglalakad ka, panayang ganyan mo. Alam mo, nakakita ko ng ganyan eh. Nasa loob ko isang kabataan, sabi pa naman, ganun ka ako yun. Tapos, nung makausap ko yung isang kabataan doon sa Batangas, sabi, ay ganun po yun. Sabi niya ganun. Kasi inaano niya, yung sa TikTok, na mga sayaw na ganyan, pinoportray niya yun. Sabi niya ganun kabataan. Sabi ko, kaya pala nanlalamig ka, no? Alam mo eh. Sabi ko doon sa kabataan, oo nga po eh, sabi niya. Kaya raw, yun daw ang humadlang sa kanya para hindi siya lumago sa spiritual niyang buhay. Kasi naging addict siya sa mga TikTok eh. Sabi ko, kapatid, kung gusto mong magamit ng Panginoon sa Batangas, kailangan namin ng kabataan na mga worship leader dyan, i-give up mo yan. Mukhang hindi kumibo eh. Mukhang hindi niya ata kayang i-give up ang TikTok. No? Sabi ko, sa langit, walang TikTok ka. Sabi ko sa kanya. Okay? Kailangan natin na magsama-sama bilang magkakapatid para mahawaan ng init sa Panginoon. Yung apoy ng paglilingkod mo sa Diyos. Sumama ka sa mga TikTokers, magiging TikTokers ka. Sumama ka sa mga manlalamig din ang iyong pananampalataya. Ang sasamahan mo yung mga taong naglalagablab ang pagmamahal sa Diyos. Sumama ka, dumikit ka dyan, mai-inlove ka kay Lord. Amen? Ito, kaya nga, ang sabi ng mga ngaral, 4, talatang 11, basahin natin. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Hindi siya sumasama sa mga ganitong pagtitipon. Saan siya kukuha ng init? Wala. Amen? Makakuha siya ng yelo. Yung malamig na yelo sa Facebook. Pero yung init, makukuha niya yun sa pagsama-sama bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya importante ang bagay na yan sa atin. Pwede kang mahawaan ng init ng mga kasama mo kung sakaling dumaan ka sa panahon ng taglamig ng iyong pananampalataya. Nanlalamig ka na nga, hindi ka pa sasama sa gawain. Pag naramdaman mong nanlalamig ang faith mo kay Lord, pilitin mong pumunta sa cell group niyo.
Pilitin mong pumunta sa gawain kahit nanghihina ka na. Kasi bakit? Mahahawa ka. At i-open mo yan sa cell leader mo. Cell leader, magtatapat ako sa inyo. Ito na ang huli kong pag-attend sa cell group natin. Magbabakasyon na po muna ako sa gawain natin. At least nagtapat ka. At yung mga kasamahan mo doon, iyakan tiyak yun. Papatungan ka ng kamay. At ipagpipray ka. Magkakaroon ka ng mga karamay. At siyempre, yung burden nila, ayaw nilang mawala ka sa paglilingkod sa Diyos. Kaya, iinit ka muli kay Lord. Ikapito, second to the last. Bakit mahalaga ang pagkasama-sama ng mga magkakapatid sa Panginoon? Mas malalayo ka sa tukso pag ikaw ay nasa gawain ng Panginoon. Hindi ka makakagawa agad ng kasalanan, di ba? Pagkasama mo mga kapatid mo sa Panginoon. Maiiwasan kang gumawa ng kasalanan. Mangangaral 4, talatan 12, basahin natin. Kung ang nag-iisa'y maaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. May mga tao nagtatagumpay kahit nag-iisa lang siya. Paano kung dalawa pa sila lalo? Di lalo siyang magiging malakas. Kaya kung ikaw ay sasama sa mga magkakapatid sa Panginoon, sama-sama tayo na sumasamba sa Diyos, dumadalo sa gawain, mas malayo ang tukso sa atin. Tignan ninyo, di ba? Ilang oras ka nandito sa church ngayon? Pwedeng 2 oras, 3 oras. Tingnan nyo, 2 hanggang 3 oras na wala kang nagagawang kasalanan. Praise the Lord. Amen po ba? 2 to 3 hours na wala kang nagagawang kasalanan. Bakit? Alam nga namang dumumi ang isip mo ngayon. Nakikinig ka ng Word of God. Amen po ba? Siyempre, wala kang nagagawang kasalanan. 2 to 3 hours, sinless ka. Hallelujah. Kamayan mo katabi mo. Praise the Lord. Glory to God. Kasi nasa gawain ka. Pero subukan mong wala ka dito sa gawain at nasa bahay ka, tapos meron kang cellphone o may iPad ka, naku, baka makapanood ka ng porno. At kung ano-ano ang mga mapanood at mabasa mo dun, nadudumi ng isipan mo. Di ba, makakagawa ka ng mga kasalanan. Mapapalapit ka sa tukso. Pero dahil kasama mo ang mga kapatid mo sa Panginoon, nalalayo ka sa tukso. Pero subukan mong sumama sa mga barkada mo, inuman yan kapatid, malalapit ka sa tukso. Pero sumama ka sa mga kapatid mo sa Panginoon, wala kong alam na tunay na born again na umiinom pa ng alak. Walang tunay na born again na umiinom pa ng alak. Walang tunay na born again na naninigarilyo pa at nagsusugal pa. Ang isang born again, wala na ang lumang pagkatao, taglay niya ang bagong pagkatao sa Panginoon. Amen po ba? Kaya yun po ang born again experience. Nararanasan ang changes sa buhay ng isang tao. Amen? And last na to. Number 8. Bakit mahalaga ang pagsasama-sama ng mga magkakapatid sa Panginoon? Basahin natin. 1, 2, 3. Ito ay isang uri ng paglapit sa Diyos para sa pagpapatatag ng ating pag-asa at pananampalataya. Yung Hebrews 10:25, na kung saan ay madalas na binabasa namin para mag-encourage na huwag nating pababayaan ang pagtitipon na gaya ng ugali ng iba. Bagkus tayo ay magpalakasan sa isa't isa, yamang nakikita natin malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Alam niyo kung ano ang context nun? Bakit kinakailangan tayong wag dating pabayaan ang ating pagsasama-sama bilang mga magkakapatid sa Panginoon? Nasa verse 22 ang context. Ang context, ang sabi, kaya lumapit tayo sa Diyos ng may buong puso, tapat at matibay na pananampalataya sa Kanya. So, yung palang paglapit sa Diyos, ito po pala kapatid,
ay pagsasama-sama bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Lumalapit tayo sa Diyos, sama-sama tayo bilang magkakapatid sa Panginoon para tayo po ay magpalakasan sa isa't isa. Paano tayo nagpapalakas sa isa't isa? Yung presensya mo lang. Pag atin mo sa gawain, nakita mo si Nanay Dorit at si Sister Aida. Uy, afternoon ngayon. Alam ko pang umaga lang ito mga to eh. Pero nagiging parang kabataan na rin sila ngayon. Nakaka-encourage sila. Di ba? Amen? Dahil alam nyo, yung mga ganyang may edad, pag hapon na, dapat natutulog na yan. Kami mga senior citizens, pag afternoon, inaantok na ho kami yan. Pero, gising itong mga senior na ito. Kaya nung makita ko sila, nung una daw ako makapaniwala, kaya lang sabi ko, nakatalikod tindig ako, Sister Aida ito Nagulat ako lalo, nung lumapit ako para pumunta sa stage. Nakita ko, yung maliit, sabi ko, parang si Nanay Dorit to Hindi ako makapaniwala, kaya, hindi nila alam, nakapikit sila, nilingon ko sila. Sabi ko, sila nga, na-encourage ako. Amen? At hindi, baka maaaring meron dito mabigat ang problema. Alam mo, ang bigat ang problema niyan. Pero, umatin pa sa church. Nasa church. O kaya, nalaman mo na ito ay panahon ng pag-research at paggawa ng assignment o may examination sila. Nagulat ka, nakita mo yung isang kapatirang kapwa-estudyante mo na nasa church, kasama sa pagtitipon. Aba, nakaka-encourage po yun, di po ba? Sa totoo lang, yung presence lang ng katabi mo ay napakalaking encouragement yan. Amen, mga kapatid? Sino ba ang mga busy tao dito? Lalo na kung negosyante kayo. Ang linggo, kapatid, bagamat yan ay pahinga, pero para sa mga negosyante, malakas yan. Malakas ang tinda niyan. Pero magulat ka, yung isang negosyante, nasa gawain. Sa halip na nasa tindahan, nasa church. Ang laking encouragement, nakakatuwa sa Panginoon, di ba? Amen po ba? Oo. Tanungin mo nga, ikaw ba may tindahan ka ba? May tindahan ka ba sa palengke? Pero nandito ka sa gawain sa Panginoon. Grabe ka. Encouragement po yun. Kaya nga yung presence pa lang ng bawat isa ay isang napakalaking encouragement. Lalo na makita mo ang nanay mo nakasama mo sa church, ang asawa mo naidala mo sa gawain. Napakalaking encouragement po yun. Hindi ganun kasi kasimple na mapaatin ang sinuman sa gawain sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya nga po isang paglapit yan sa Diyos. Ngayon, bakit mahalaga ang pagkasama-sama ng mga magkakapatid sa Panginoon? Number 1, ito ay pagpapakita ng pagmamahalan sa isa't isa. Ikalawa, ito ay pagpapatunay na tayo ay kabilang sa isang katawan ni Kristo na dapat pahalagahan natin na tayo ay bahagi nito. Ikatlo, ito ay pagpapatunay na kabilang tayo sa espiritual na pamilya ng Diyos. Ikaapat, mas epektibo sa pagsagawa ng kalooban ng Diyos. Ikalima, kung bumagsak ka man, may mga muling magtatayo sa iyo. Ikaanim, pwede kang mahawaan ng init na mga kasama mo kung sakaling dumaan ka sa panahon ng taglamig sa iyong pananampalataya. Ikapito, mas malalayo kayo sa tukso. At ikawalo, ito ay isang uri ng paglapit sa Diyos para sa pagpapatatag ng ating pag-asa at pananampalataya. Amen? Alam niyo po ba, nireveal sa akin ni Lord na may mga dumalo rito na grabe ang naramdaman nilang parang mabigat ang puso nila. Kasi maaari silang mahinto sa pag-aaral dahil walang pera ang magulang nila para sa susunod na enrollment nila.
mabigat ang nararamdaman nila sa puso nila. Dahil walang pang-enroll sa next semester. Pero, dahil nandito ka, bibigyan kang encouragement ng Panginoon. Hindi ka nag-iisa sa problema mo. Isasama ka namin sa panalangin. Magtiwala ka sa Diyos, siya ang tutulong sa iyo. At meron din dito, magtatabaho na sana, kaya lang may negative findings sa kanyang kalusugan. Kaya siya ay nabinbin yung pagtanggap sa kanya sa trabaho. Dahil merong findings na nakita sa kanyang health. Magtiwala ka rin sa Panginoon. Ang Diyos ang tutulong sa iyo. At meron din dumating dito na mabigat ang puso niya kasi nangangarap siya na magkaroon ng isang magandang family. Kaya lang ang magulang niya ay hiwalay. Gusto niya na mabuo muli ang pamilya niya. Kapatid, anuman ang sitwasyon ng iyong buhay, magtiwala ka sa Panginoon. Huwag kang magliliban sa pagpunta sa ganitong gawain dahil dito mo masusumpungan. Kung mabuwal ka man, may magtatayo sa iyo. Kung manlamig ka man, may magbibigay init sa iyo. Amen? Napakalaga po nun. Kaya tayong lahat ay tumayo at lumapit